Hi Sagittarius! Welcome to Amihan Tarot. Ito ay general reading. Pwede ka makarelate, pwede hindi. So, kunin mo lang ang mga message na para sa'yo. Remember, ito ay gabay lamang. Nasa sa'yo ang desisyon kung paano mo to i-apply sa iyong sitwasyon. At Sagittarius, kung ikaw ay napadaan sa aking channel, please subscribe, pakihit ang notification bell, share, likes, and comment ka rin kung nakaka-relate ka sa reading mong ito. So, universe, ano ang mga message na paparating kay Sagittarius? Ang iyong overall reading, overall energy, the strength. Ang iyong challenge, the world card. Ang iyong focus, Three of Swords. Ouch. Ang iyong energy, in the future, Four of Wands. And then, ang outcome, Six of Swords. Okay. Sagittarius, medyo malungkot. Ito nakikita kong bara. Kasi sa ngayon, kailangan mo raw ng lakas. Lakas ng loob, lakas ng emosyon, lakas ng katawan. Dahil, ang focus mo ngayon is itong ng traidor sa'yo o nanakit ng iyong puso. Kasi ito is also energy ng separation. At ang outcome, pinipili mong magkaroon ng peace of mind, maging kalmado. But ang iyong in the future energy, gusto mo ng success or meron kang papagawang bahay, literal na bahay. Doon ka magpo-focus. Sa tingin mong magpapasaya sa'yo, doon mo ibibigay yung attention mo. So, yung pangarap mo in the future is, ito yung, let's say, may bibilin ka. Or literal na relasyon na sa tingin mong mas tama kaysa rito. Kasi merong world card which is completion. May nakumpleto o may nagtapos dito. Kaya nga sabi ko, ang iyong focus ngayon is nandirito sa kung sino man tong umalis or ikaw tong umalis. Okay. Ang iyong kaya that's why ang iyong overall energy ngayon is strength card. Kailangan mo raw maging matibay, Sagittarius. Kasi kung hindi, lalo kang madadown. Di ba ganun ang mga pangyayari sa buhay? Oo, masakit. Nararanasan niya ng bawat tao. Imposibleng wala nakaranas niyan, di ba? Yung mga maging broken-hearted ka o ma-heartbroken ka. Madaling sabihin na kaya ko to, makaka-move on ako, maghihil ako, pero mahirap gawin. Kaya the world and challenge mo is, oo, nagtapos to, panibagong yugto ng buhay ko, panibagong chapter, kung sino man itong nagtapos, either relationship o situation, pero hirap kang tanggapin. Parang hindi ka pa sanay na iwanan kung ano man tong masakit na nangyari sa buhay mo. So, yung nga, ang focus mo is Three of Swords. Dito ngayon nakatuon. Oo, kailangan mo maging matibay, pero hindi ka pa rin eh. Kumbaga, ang focus mo pa rin is dito sa nanakit sa'yo. At dahil yan yung focus mo, ang sa tingin ko ang energy is ikaw na lang yung lumayo. Dahil hindi mo matanggap na eto pala yung mangyayari. May ending. And then in the future, Four of Wands. May isi-celebrate ka eh. Kasi sa'yo gusto mo ng harmony. Para sa'yo gusto mo yung relationship na solid. Yung ituturing ka talaga ng kapamilya o pamilya. Again, literal na baka magpapatayo ka ng bahay o lilipat ka ng bahay. Lilipat ka ng bahay, lilipat ka ng lugar. So, kung may natapos dito, relationship, pwedeng magkasama kayo kung sino man to. So, may paglipat ng lugar o ng titirahan in the future. And then, ang iyong outcome, Six of Swords. Healing. Ito na yung time na
tatanggapin mo kung ano man ang nangyari. Okay, let's clarify. Clarify natin ang strength. Queen of Swords. Sagittarius, nakikita ko rito sa ano mo, sa bara mo. Kailangan mo raw maging matibay dahil lahat ibinigay mo sa taong to eh. Ang maging stable na relasyon, nagsumikap ka para lang magkaroon ng, yun nga, matatag na relasyon. Hanggang sa dumating ang punto na, kasi itong Three of Swords is pagtatraidor to eh. Nag-imbestiga ka rito eh. Nag-imbestiga ka nung may nararamdaman ka. So, itong taong to o relasyon na to, once nung panahon na nag-iimbestiga ka o may inaalam ka, dun mo nakita kung ano yung sikreto na nalaman mo. Hindi man klaro na third party kasi wala akong makita eh. Pero merong nanakit sa'yo, kumbaga tinrider ka. At kadalasan pagkaganito is regarding sa mga romantic relationship. So, nung may natuklasan ka, dahil nagmanman ka na eh, nag-o-observe ka eh. Oo, busy ka sa iyong stability pagdating sa taong to, ibinuhos mo lahat eh. Pero natuklasan mo in the end na ito palang taong to eh, hindi pala ganun katotoo sa'yo. So, doon ka na nag-isip. Nung nag-isip ka, kaya ito, Three of Swords, ito yung focus mo, ikaw ang umalis dahil kinat mo na. Kaya, kailangan mo tibayin ang loob mo, at nang dahil doon, nilakasan mo rin ang loob mo kung paano mo tanggalin sa buhay mo to. At para sa'yo, alam mo nung time na, nakikita ko pa rito, dating masaya eh. Masayang ano to. Punong-puno ng ini-enjoy nyo yung buhay ninyo. Either sitwasyon man to na trabaho pero nakikita ko rito is parang sa yung partner. Partner, kasal man yan, o mahalagang tao sa buhay mo, kinat mo ng masakit pero tinanggap mo. Na ganun talaga eh. And then the World card, oh my God, Ten of Swords, Seven Wands. Oo. Itong change na binibigay sa'yo, yung cycle na tapos na, kailangan, whether you like it or not, tapusin mo dahil ito yung talagang, masakit. Pero kailangan mo raw bumangon ulit. Oh my God. Ten of Swords, Three of Swords. And then, outcome, Six of Swords. So, kung ano man tong sitwasyon na to, Sagittarius, damang-dama yung sakit. Kung paano ka na down, ito yung time na tinanggap mo nang tapos, pero, alam mo yung parang minsan gabi, hindi ka makatulog, pag umaga, parang ayaw mo nang bumangon. Yun yung nakikita ko rito. So, kahit magpakatatag ka, hirap kang, pwede mo sabihin, pero, deep inside, hindi mo pa magawa. Pero hinahamon ka na ni universe eh. Alika na. Tapos na yan. Pero ito ka, nandirito ka pa rin sa energy ng dapang-dapa. Hindi ka na makatayo. Three of Swords.
Oo. Ngayon, nagkaroon ka na ng realization eh. Na tama nga. Nung una, nag-imbestiga ka rito sa taong to. Nung una, haka-haka mo lang, baka ganito, hindi naman siguro. And then, nung na-realize mo, ikaw mismo nakakita, dun ka na natauhan. Na that's it. Tama na. Hindi na tama to. Hindi na fair para sa'yo, Sagittarius. Dun ka nagising. At ginigising ka na talaga ni Universe kasi eto na yung buhay eh. Gulong ng buhay. Minsan masaya, minsan hindi. So, kung ito yung nag-spend ka ng time or panahon sa taong to, which is dati masaya, ngayon iba na. Parang gulong umiikot. At alam mong nangyari na nga. Kaya kailangan mo nang iwanan at tapusin na. Kailangan mo ng panibagong relasyon na nararapat sa'yo. Kasi tapos na yung cycle mo sa sitwasyon na to eh. Na-complete na. Na-kompleto na rin yung mga dating akala mo masaya. In the end, malungkot pala. So, tapos na yung relasyon mo sa kanya, yung chapter mo sa kanya, o yung soul contract mo sa kanya, dito na tayo sa panibago. Yun yung focus mo. Move on. Masakit, oo, 3 of Swords, pero kailangan ko mag-move forward. Yun yung nakikita ko sa'yo eh. And then, in the future, for once, ito na yung gusto mo. May paglipat dito eh. Kaya nga, the Wheel of Fortune is paglipat din yan, literal. Pupunta ka na sa dapat mong puntahan. For once, na Hierophant. See? Dahil sa tingin mo, iyon yung maganda. Yun yung makakabuti sa'yo. Kaya ayan o. Masakit, oo. Pero yun yung tama. At para sa'yo, ang isang totoong relasyon, kasi Hierophant is a marriage. Kasal ka nga sa taong to. Kasal ka. Pinag-uusapan dito, or kung, kung di man kasal is talagang yung kulang na lang, talagang, yung nagsasama kayo sa isang bubong. So, after mong matauhan, umalis ka. Ito yung hinahanap mo. Yung magbibigay ng stable sa'yo. Wala mang tao na involved, pero yun ang gusto mo. Lumipat ka kung saan ka magkakaroon ng peace of mind. And then, Hierophant is a marriage. So, ang pinag-uusapan nga natin dito is kasal. O live-in partner mo. Na nagkaroon ng hiwalayan. Kaya, ayan, lumipat ka literal ng matitirahan mo. Para iwanan tong taong to. Ayan, no? The Tower. Sudden change. Na hindi mo inaasahan. Na sumira sa pagmamahal mo. Sinira ng taong to yung binigay mo. Para sa'yo kasi siya na eh. Lahat binuhos mo. Pero hindi mo akalain, kasi biglaan to eh, na may madidiscover ka na nag-cause ng pagkabigla. Hindi mo inaakala to. Hindi mo inaakala. But the Tower is sudden change. That's why may completion na. Binibigyan ka ng pagkakataon pa ng Panginoon na mas piliin yung sarili mo, which is ito. Aalis ka na dyan. Pipiliin mo yung sarili mo. At i-offer mo uli. Nakikita ko rito magmamahal ka uli. I-offer mo yan sa nararapat o sa tamang tao. Mapapatawad mo tong taong to pero hindi ngayon. Matatagalan. No, matatagalan. Pero nakikita ko mapapatawad mo siya. Wow, sakit. Sagittarius, ito ang last message para sa'yo. Windfall of abundance. An increase in abundance is arriving in many different forms. See?
Some of them unexpected. Be open to receiving. Kung may papalapit o paparating na pag-ibig, kasi Ace of Cups is also new love. Kung ikaw, inirelease mo to, pinili mo yung sarili mo, move on, and then makakakuha ka ng, ng kapayapaan, oo, nagkaroon ng, ng shake-ups. Dahil hindi ka, nagulat ka na, may natuklasan ka, so nag-end. Panibagong yugto ng buhay mo, which is Ace of Cups. May mag-o-offer ng love, o may paparating sa yung totoo at tamang tao. Which is, ayan, nakikita mo. Pero bago marating yan, o bagong mangyari yan, self-love muna ang mangyayari sa'yo. After nun, healing, which is Six of Swords, healing. At mapapatawad mo na tong taong to. Once na nangyari yun, tatanggapin mo na kung sino yung mag-o-offer ng love. At nakikita ko meron. Kasi Ace of Cups is new love. An increase in abundance is arriving in many different forms. Some of them unexpected. Be open to receiving and know that this abundance comes to you to support your life purpose, health, and charitable work. So, kung ano man to, merong life purpose na ibibigay sa'yo. Kumbaga, panibagong purpose in life, kaya may nagtapos. At yun nga ang mangyayari sa'yo. So, maging open ka raw sa pagtanggap in receiving. At nakikita ko naman na itong o-offer sa'yo, which is love, is tatanggapin mo. Pero, i-heal mo muna yung sarili mo. Kaya paulit-ulit ko sinasabi, once na na-heal, mapapatawad mo to, dun ka magkakaroon ng lakas ng loob already na buksan uli yung puso mo. Okay, Sagittarius, itong iyong reading. I hope nagustuhan mo. See you ulit sa susunod pa nating reading. Bye!